Marami nga po mga idol sa mga fans ng Golden State Warriors ang pumupuri sa kanilang batang player na si Brandon Podziemski matapos ang impressive na pagkapanalo noong nakaraang araw. Pero hindi lang naman si Podziemski ang dahilan ng magandang laro ng Warriors, gayong isa rin naman sa mga bumubuhat dito ay si Moses Moody na siyang pinaka-consistent na player sa ngayon. Simula nang mawala at magtamo ng injury si Stephen Curry, tumaas nga sa double digit ang kanyang average sa nakalipas na laro. Umabot pa nga ito sa last game laban sa Denver Nuggets ng pinakamataas na 20 plus points. Napaka-efficient ng shooting lalo sa long range. Kitang-kitang improvement sa kanyang mga galaw sa loob ng court at nagiging matured na nga ang decision making nito. Kaya ito ang mismong dahilan bakit palaki ng palaki ang kanyang nakukuhang playing time kay Coach Steve Kerr. Kaya isa nga siya ngayon sa mga inaasahang bubuhat sa Golden State Warriors habang wala ang kanilang superstar na si Stephen Curry at si Brandon Podziemski na rin ang hahalili. Sa kabilang banda, hindi natin masisisi ang mga fans ng Los Angeles Lakers kung hanggang ngayon hindi pa rin naman sila nakaka-move on sa reklamo patungkol sa maling tawag ng mga referee laban sa Boston Celtics since nagawa na rin naman ito noong 2023. Napatunayan noon pumabor ang mga referee sa Boston nang hindi matawagan ng foul ni Jason Tatum. Kung inyong ang matatandaan, matapos ang napaka-controversial nilang laban, agad ngang tinanggal o sinisante ng NBA ang kanilang referee na si Eric Lewis. Kaya kung ito ang pagbabasihan natin, hindi talaga malabo na tanggalin rin ng NBA ang mga referee na nag-officiate sa laro ng Lakers at Boston Celtics. Kung sakaling hindi sila matanggal, posibleng ang hindi na i-bound na lamang sila sa mga laro ng Lakers ngayong season at sa mga susunod pa nilang laban, which is good news, lalo pat magiging fair nga ang tawagan kung sakaling mawala ito sa mga laro ng Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, dahil nga sa pananatili ng Los Angeles Clippers sa itaas ng standings ng West, meron pa rin talaga silang tsansang mag-compete sa playoffs at makuha ang kampyonato ngayong taon gamit ang bagong lineup. Ang problema, though hindi pa sumusuko ang Clippers sa kanilang kampanya, mismo ang kanilang main superstar nang nagsabi tuluyan nang bumagsak ang kanilang tsansang magkampiyon ngayong taon. Sa madaling salita, wala ngang tiwala si Kawhi Leonard sa kakayanin pa ng Clippers na makipagsabayan sa pinakamalalakas na team sa Western Conference pagdating ng postseason. Hindi na rin naman masyadong na-frustrate o nagagalit sa tuwing natatalo ang Clippers dahil sa tagilid na sitwasyon ng team, pinaniniwalaan na aalis na dito si Kawhi Leonard sa off-season. Wala na rin naman itong rason para manatili pa sa isang kupunan na binabalakan ng ang paghandaan ng pag-rebuild ng lineup at mag-focus na lamang sa mga batang player kaysa pagkikipag-compete sa playoffs at sa kampyonato, which is hindi maganda para sa isang Los Angeles Clippers na prangkisa.